Naku, sana magsilbing babala ito kay Boying Remulla. Pushback ho ng mga crocodile sa House of Representatives. Meron daw hong nagbabadyang impeachment dito kay Boying Remulla. Pag-uusapan ho natin yan. At ang continuation sa pagbubulgar ng prosecution sa kanilang estratehiya sa impeachment ni VP Sara, syempre sasalansanin din ho natin yan. Isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button nandiyan lang ho sa baba. Ngayon pa lang ho, unahan ko na ho kayo. Pagdating sa impeachment na to, hindi kung sino yung maraming sinasabi, sila na kaagad ang totoo. At dapat paniwalaan ng sambayanan. Okay? Kadalasan yung mga medyo tahimik at hindi masyadong umiimik, yan ho dapat ang ating mga bantayan. Dahil nga baka biglang magulantang na lang itong si Joel Chua dyan sa impeachment na yan. Pero bago yan, unahin na ho muna natin. Naku, pushback ang mga crocodile dito kay Boying Remulla. Sabi nitong mga crocodile, lang yan, may ano tayo tinatakot ni Boying ng kaso. Impeach kaya natin yung ano na yan, yung mama na yan, di ba? Tama naman kasi mayat maya walang gagawin para sa mga congressman. Sabihin ko sa inyo, walang gagawin si Martin Romualdez kundi mayat maya apang takot niya sa inyo kaso. Okay? Especially dito sa mga maanumalyang flood control project na to. Kayo ang gagawing fall guy. Okay? Maraming ipapakulong sa inyo para masabi na, yan na. Ginagawa na namin ang trabaho namin. Pero yung mga mastermind, kagaya ni Martin Romualdez, no. Brad yan. Di ba? Brad yan, boy. Ito. Ano pa si Dre? On moves to impeach Ombudsman Boying. Nothing is impossible. Pushback. Let's go. Labanan nito ng malalaki ang tiyan. Panalo si Yan Jazz, Asidre, sigurado. Being of party representative Jude Asidre said, the reported attempt to certain lawmaker to file an impeachment complaint against Ombudsman Jesus Crispin Remulla in the House of Representatives could be possible. Tuloy mo lang. Yung grand case kay Martin Romualdez, may kaalalagyan ka, walang kang Boying Remulla ka. Ito. Yan sinasabi ko, magkaalaman na ako. Sino nga botikas? Si Jude Asidre o si Boying Remulla? Di ba? Ganun lang naman yun This came after political analyst Suspansi said that some lawmakers are planning to lodge an impeachment case against Remulla. With all due respect to Ombudsman, hindi ako nagsabi nito. Ito lang ay allegation na allegedly meron pa ding mga parking fees sa Ombudsman. Nakuyari tayo dyan. May mga kasong hindi umuusad. Marami yan. Kung magbabayad ka ng parking fees, ganun ba ang kalakaran? Mr. Ombudsman Boying Remulla? Pag nagbayad ka ng parking fee, nakapark mo yung kaso mo. Ngayon, pagkakalaban ka sa politika, anak ng towa, kahit bilhin mo pa yung buong parking lot, diretso ang kaso mo. Ganun ba yun? Ganun yan. Ito, Asidre on alleged moves to impeach Ombudsman Boying. Nothing is impossible. Aba, talaga no. Ito, report ng Abante Radio. Game. May ikinakasa umanong impeachment complaint na laban kay Ombudsman Boying Remulla na kasalukuyang umiikot sa mababang kapuluhan ng Kongreso. Wala kasing ginawa si Boying kung hindi mayat-maya magparinig sa mga congressman eh. Sabi ng mga congressman, alam yan, minamayat-maya tayo nito Remulla na to, si Raulo. Impeach ka natin. Pag pinagtulungan ka ng mga congressman Boying Remulla, sigurado tanggal ka dyan. Ay mai-impeach ka sa House. Pagka na-transmit dyan sa Senado, wala tayong magagawa. Dalawa ang impeachment na pag-uusapan natin. Imbis na maging okupado ka sa plunder case kay Senator Rodante Marcoleta, impeachment ang kababagsakan mo dyan. Ang bira ka, ang dami dapat ikulong, kinukulong mo si Sen. Hindi niya talaga itong si Boying. So, ayon sa abogadong si Jesus Falsis, nagmula umano ang impormasyon sa kanyang informante. Ayon kay Falsis, sinuportahan umano ng ilang religious groups ang naturang hakbang, bagamat kunestyon niya ang timing nito sa gitna ng mga kasalukuyang pangyayari. Dagdag niya, may alegasyon umano ng paghingi o pagtanggap ng suhol mula sa mga taong nais umiwas sa pagsasampa ng kaso laban sa kanila. Samantala, isang text message sinabi ni Assistant Ombudsman Miko Clavaño na galawan ito ng mga guilty. Ang naturang Ano ka ng toko ha? Pagka sinampahan ka ng impeachment, galawan ng guilty, hindi. Baka meron basihan, di ba, kay VP Sara? Kung wala naman tinatagong parking fee, wala dapat ikatakot, pambira naman to si Miko Clavano. Galawan ng guilty, hindi. Ganito lang kasi yan. Kung wala kayong tinatagong parking fee, di ba, ba't di natin pag-usapan yan? Kasi marami naman marami naman tayong nakikita, kagaya ni Joel Villanueva. From Hinog, punta sa PI ulit, preliminary investigation. Yun ang galawang parking fee. Importante nating siya impossible. Pumutok ito kasunod ng... Wala yan. Sigurado ika nga marami ng buwisit dyan sa mama niya kay Boying Remulla. Ngayong mga panahon na to, ito yung one of the most hated government official sa Pilipinas. Walang iba kundi si Boying Remulla. Hindi lang DDS ang galit dyan. Hindi lang DDS ang galit dyan sa mama na yan doon sa ginawa kay dating Pangulong. Baka kala ni Boying, nakalimutan na natin yung ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi kami nakakalimot. Hindi kami nakakalimot. Ano kami ika nga kami mga bulat. Hindi ba yung mga mulat tayo ba yung mga iba yun, yung mga walk, iba yun. Tayo mulat sa mga kabalbalan ng administrasyon na to. Punta na tayo dito kay Kuya Germs, dito kay Joel Chua. Game. The long wait is over. The long wait is over. Sa Lunes ay inaasahan po natin magsisimula na ang trial na matagal nang inaantay ng ating mga kababayan. Sa July 6, alas 2 ng hapon
ang simula po nito. Inaasahan po natin na sa Lunes magkakaroon ng opening statement ang magkabilang Excited ako dyan. Abangan nyo ho bukas yan. Balagbag ho yan, sigurado. opposing camps, no, sa parte ng prosecution at sa defense. At hopefully sa Lunes ay mareresolba na rin po yung mga pending motions na amin pong inihain sa impeachment court. So meron po tayong 4 na motions na nakahain na inaasahan po natin sa Lunes ay mareresolba na. Isa po dito yung paggamit ng wikang Tagalog at Ingles para po mas maunawaan ng ating mga kababayan kung ano po talaga ang nagaganap sa loob po ng impeachment court habang nililitis po ang ating Vice Presidente. Pangalawa na motion na nakahain, ito po ay yung payagan na 3 araw bago isalang ang testigo, mabigyan ng notice ang magkabilang party. Ikatlo, ang isa po sa mga motion na nakabinbin ay bigyan din ng pagkakataon na ang prosecution, ang public prosecutor at saka ang private prosecutor ay mapayagan na mag-examine ng testigo. So sa kasalukuyang rules kasi, isa lamang po ang inaalaw na mag-examine ng testigo. So ang hinihiling po namin na sana mabigyan ng pagkakataon na 2. So isang public at saka isang private prosecutor. Ang isa pa po na inaantay po natin lahat ay yung pagbubukas po ng mahiwagang box na hanggang ngayon po ay hindi pa rin po nabubuksan at namamarkahan. Kaya inaasahan po natin na ito po ay mareresolba na po sa darating po na Lunes. So maraming salamat po. Sana lahat ng siraulo sa Pilipinas ipasok sa box. Tom, alam ko may alis ng maaga kaya didiktikin ka na lang. Si ano to, si Panot. Si Panot Chito. Brad, naka-Amerikano ka na ha. Pambira, kumikita kabuhayan tayo dyan sa house ha. Palakpakan natin si Panot Chi. Panot Chi yan. Isa sa matagal ng pangamba sa paniningil ng pananagutan sa mga Duterte, yung seeming popularity nila sa masa. May makabanta na magkakagulo daw kapag ito'y inalis sa pwesto, sinuspindi, may mag-people power at pababagsakin kung sino man ang administrasyon. Wala namang ganyan. Guni-guni mo lang yan. Baka kakaisip mo yan, nakalbo ka na bro. Wala naman kami sinasabing ganyan na pababaksakin. Hindi. Kung may nakakuha ng boto, magagawa natin nakakuha ng 16. Hindi naman kami magbubulo. Nakakuha ng 16 nakabatay sa saligang batas. Tanggalin si BP. Ganun talagang bubuhay. Yan magagawa natin. Pero wala, hindi naman siya abot sa magkakagulo. OA mo naman, kuya. Pag nakakuha ng 16, ika nga, kung merong 13, may quorum. Kung 16, may impeachment. Ganun lang kasimple yun. Diba, idinaan sa proseso, bumoto yung mga senador na impeach si BP Sara, hindi na para tayo magwala dito. Yun ang proseso ng impeachment. Kung sakaling gawin yun, walang problema. Pero pagka binawasan ng 16, doon tayo magkakaproblema. Panotchi, ha? Ito, lilinawin ko. Nakalagay sa saligang batas 16. Sundin natin ang saligang batas 16, wala tayong problema. Makakuha ng 16 sa Senado, tanggal si BP Sara. Ganun lang kasimple. Makakuha kayo ng 16, tanggal si BP. Pag hindi nakakuha ng 16, hindi tanggal si BP. Ganun lang naman yun. Pambira kayo. Walang disturb. Yang baka hindi natutulog tong si Panot kaya natanggal ng mga buhok niya sa ulo, no? Kaya yan ang dahilan. Masyado ka na yan, praning ang tawag yan. Nagpupulburo ka na rin ba, Brad? Ano ang inyong paano ko connect ito? Yung bang naganap ng Martes, na bigla ang supposedly malawakang rally at sa kasagsagan ng rally ang Pangulo umalis ng bansa na tila hindi nagpakita ng pagkabagabag na maaaring maganap politically. Ito ba'y lalong nagpatibay sa resolve ng mga naniningil ng accountability sa Duterte na hindi na kayang ligligin? Hindi tayo banana republic. Ang Pilipinas ay matatag politically ang mga institusyon. Hindi naman matatag. Ang politika, ang mga institusyon ay corrupt. Hindi matatag. Hoy, Panot. Ang Pilipinas ay banana republic. Oo. Sa kadahilan ng bayad lahat ng karamihan ng mga politiko, yun, banana republic. Pero pagdating sa matatag ang ating institusyon, hindi. Corrupt ang ating mga institusyon. Kaya, ika nga, hindi nila papaintulutan na matanggal si Marcos Jr. Dahil pag natanggal si Marcos Jr., maraming makukulong. Mag-ingat ka, kalbo ha. Hoy, Panot, ingat ka. Anak ng toka, baka kuminang yung bumbunan mo, mahirap na. Masasabi ko po na siguro malaking bagay po no, na namulat yung tao nung tayo po ay nag-conduct ng committee hearing sa Committee on Justice kung saan nakita po ng kababayan natin ang mga ebidensya. So marami po ang nagtatanong at panahon na siguro isa sa mga gusto ng mga tao ay matuldukan na itong issue ng impeachment, masimulan ang paglilitis at matapos na ang paglilitis at makita ng mga kababayan natin ang mga ebidensya. Yan. Lumalabas po, meron po kami. Di ba pinakita nyo na sa Injustice Committee? Pambira naman itong si Kuya Germs. Di ba? Pinakita nyo na eh. Ano pa papakita nyo? Uulitin natin. Kung baka ilalagay natin sa record ng impeachment court yung mga kabalbalang ginawa nyo sa Injustice Committee. Okay, naiintindihan namin yun. 16 votes, tanggal si BP Sara. 15 hindi tanggal. 14 hindi tanggal. 16 tanggal si BP Sara. Ganun kasimple. Nakitang survey, 82% ng ating mga kababayan ay sang-ayon sa impeachment trial. Yeah. So hindi naman po ibig sabihin na itong 82% ay naniniwala sila na guilty na ang ating Vice Presidente. Yeah. Pagkos dito po sa 82%, sila ay interesado na makita ang ebidensya Yeah, at sinasabi ko magkaroon na ng tuldok ito pong impeachment trial. Yeah. So kaya po marahil isa rin po ito sa dahilan kung bakit parami ng parami ang sumusuporta po dito po sa impeachment trial. At inaabangan na rin po ito ng ating mga kababayan. In fairness, umabot na tayo dyan.
Umabot na tayo dyan. Pero ako talaga, fearless forecast ko, lalagpak ho tayo sa Korte Suprema dito sa impeachment na to. Yun ang aking fearless forecast dito. Lalagpak ho tayo sa Korte Suprema. Kasi tatangkain ho nilang bawasan yung kailangan na boto para ma-impeach si Bibi Sara. Pag nagkataon, usapin ho yan ng usapin ho yan ng constitution. Kaya pagka binawasan nila yung boto, sinabi nila impeach si Bibi Sara pero idudulog yan sa Korte Suprema, doon ho tayo magkakaproblema. Di ba? Sabi, ang pinag-usapan dito 16. Tapos 14 lang in-impeach nyo, 15 lang in-impeach nyo. Mali yan, punta tayo sa Korte Suprema. Tapos yung decision ng impeachment court na TRO, BP pa rin si BP Sara. Ngayon, ang mangyayari dito, i-resolbahin yung number na. Kaya kung ako sa inyo, kung meron ko yung numero, huwag nyo nang pakialaman yung bilangan kasi dadalhin sa Korte Suprema at hindi nyo magugustuhan yan, sigurado ako. Itong bago maganap ang unang pagdinig sa impeachment trial, maraming nagsulputan, quote-unquote, yung word na nagsulputan ng mga issue. May maleta, may envelope, kung ano-ano pa. Yan. Ikaw ba di ka nabigyan ng envelope? Hindi, sa true lang. May makikiusap tayo, sa true. Sa true lang. Hindi, sa ano lang, sa totoo lang. Hindi ka nakatanggap ng envelope. Bagong Amerikana pambihira. Wala na bang makakapigil, wala nang makakadistract sa isipan ng mga nasa gobyerno, kagaya ninyo at saka nasa mga mamamayang Pilipino na dapat nang managot. Hindi na kami madidistract ng kahit ano pang mga galaw pang politika. Yan. Pero hindi po natin maaalis na maglalabasan maraming fake news na naglalabasan at naniniwala kami na habang sinisimulan itong impeachment at mas umiigting itong trial sa impeachment, mas umiigting din ang mga paninira, mga fake news para ma-divert ang atensyon ng ating mga kababayan dito po sa impeachment. Nang sa ganun, hindi makakuha ng matinding suporta sa ating mamayan. Pero kami po, sa panig po ng prosecution, ay nakafocus lamang kami sa aming gawain, sa aming trabaho. At ang focus lamang namin dito ay mailatag ng maayos ang ebidensya sa ating mga kababayan. At makita ng mga taong bayan kung totoo ba o hindi itong mga paratang sa ating Vice Presidente. Dahil alam po ninyo, wala pong pinakamatinding panabla sa fake news kung hindi po ang ebidensya. Yung sinasabi ko Yun ang pinakamatindi talaga. Ako naniniwala ako sa sinasabi na itong ni Joel Chua. Latag po namin. Okay po, Kong, nakita niyo naman yung marami sa mga ebidensya, naging mahalagang papel niyo sa pagkuha ng ibang mga ebidensyang ito. Sa inyo pong personal na paniniwala, yung mga abogado ng depensa naniniwalang guilty siya. Trabaho lamang ang dahilan kung bakit sila nagtatanggol. Hindi ko po masasagot yan, pero siguro ano po? Hindi ko po masasagot kung ano po yung kanilang pananaw sa depensa. Basta't kami po. Ano naman to, kapatid mo naman yung pananaw ng depensa kung naniniwala sila na guilty o hindi guilty si Bibi Sara. Pambihira naman kayo. Huwag nang pakialaman yun. Galingan nyo na lang sa prosecution. Ito naman si Kuya na naka-Amerikana ang mahal ng bayad sa iyo dyan sa House of Representative. Tapos ganyan lang tanong mo kay Joel Chua. Iyangat nyo naman ang level ng mga tanong nyo. Di ba? Hindi yung masyado naman kayong halatang Ang hilig nyo Ang trabaho po namin, yun po ang aming gagampanan sa abot po namin makakaya. Yan. Abot ng makakaya yan. Sige, at this point, Kong, are you very upbeat about yung magiging impact nitong impeachment trial and the evidence na nag-gather nyo would lead to conviction? Well, una-una, hindi po kasi kami allowed na mag-discuss ng merito ng kaso. Kaya nga po kami meron designated na spokesman. Pero ang po pwede ko po sa inyong mai-discuss yung mga po pwedeng mangyari at kung ano po pagdating po ng impeachment ay kung ano po yung mga naganap sa loob. Pero as to the merit ng kaso ay kami po ang mga miyembro po ng prosecution, ang miyembro po ng depensa, at ang mga miyembro po ng senator judges, lahat po kami ay hindi po kami allowed na mag-discuss ng merito. Kung during the pre-trial conference. Ito, parang Illuminati ito. Dating Illuminati itong jacket ni Kuya. Parang mas matino ang tanong nito kaysa kay Bumbunan. Prosecution attempted to pre-mark yung BIR box, yung pamosong BIR box, but you failed. Sa pagbubukas ng trial sa Lunes, magtatangka ba kayo na muling pag-usapan itong issue ito? Well, in fairness po kasi, nung pre-trial conference, kaya po hindi po nabuksan yung mahiwagang box. Kasi po, yung clerk of court, yung Mahiwagang box ba? May pangalan na pala yung mahiwagang box. BIR box lang naman yun. Ano lang naman yun, income tax return ng mag-asawang Carpe Duterte. Meron din kayong gano'n, mga asawa mo, ng asawa mo, personal nyo. Pagdating na panahon, di ba? Malay nyo, mabulat-lat din sa sambayan ng Pilipino yung mga tax nyo, di ba? yung clerk of court po, ay wala naman po siyang power para magdesisyon. Kaya ang power lamang po, ang may kapangyarihan lamang po para makapagdesisyon kung ito ay bubuksan o hindi, tanging ang mga senator judges na umuupo po sa impeachment court. Kaya sa Lunes po, inaasahan po natin na magiging maigting ang bakbakan po in terms of sa mga pending motions namin. At isa nga po ito sa pending motion na naalatag po at nag-aantay po sa impeachment court. Ang responde ng depensa ko, payag sila na buksan yung box. Pero, dangan nga lamang, ito ay sa isang executive session. Ano ang punto de vista ng prosecution dito? Well, kami po naniniwala na hindi naman po kailangan na ito ay sa executive session dahil ito po ay impeachment court na.
So parang halimbawa po sa kaso po ng mga tax evasion. Yan. So di po ba pag ang sa korte nag-i-issue ng subpoena at sinasabina ang BIR para sa mga ITR, di po ba allowed yun? So po pwede po natin maihambing ang impeachment court sa korte kung saan pinapayagan na po yung ganito. Yung pong kanilang sinasabi, marahil ay kasi doon po sa NIRC, National Internal Revenue Code, yung binabanggit po kasi doon na sa executive session kung may hearing sa committee level. Pero ito po hindi na po ito hearing ng committee level ng in aid of legislation. Ito po ay impeachment trial na. Kumbaga mayahantulad na po natin ito sa isang korte. Nalala ko kung doon sa bank secrecy law, exemption, yung impeachment na pwedeng mabaliwala pansamantala yung bank secrecy law. Yung bang kapangyarihan yun na ma-exempt sa secrecy, kasi doon din nakabata yung ano, nabiyaya sa secrecy, yun ba'y nakapareho din nun, nakapang explicitly nabanggit sa saligang batas na pwede sa impeachment trial? Doon kasi sa bank secrecy law, ang pinag-uusapan po kasi doon yung bank account. Opo. At doon talaga expressly nakalagay po doon na sa impeachment. Dito po kasi, ito po, kagaya po ng kanina paghahambing ko, ito po parang inahantulad ko po sa korte. Yan. Kung saan ang korte po pwede po magsabpina. In fairness, itong si Joel Chua, hindi ganun kabalahura ang bibig niya kumpara kay Ridon, kay Adyong. Ito dahil siguro abogado din naman si ito si Ridon. Pero di ko alam, itong si Chua, umiiwas pusoy na ba siya? O, di ko alam kung anong deal nitong mama na to. Pero base sa akin nakikita ganun ho siya. Ng mga ITR sa BIR. So, ito rin naman po, itong impeachment court ay tumatayo bilang isang parang korte. Pwede po natin maihantulad ito. So, kaya yung subpoena rin po, na-issue rin po nito, ay po pwede po nating masabi na yun po ang mga magiging grounds para mabuksan ito. But just the same, ako po, isa lang naman po ang tanong ko. Kung wala naman pong tinatago, ano naman po ang dahilan para ito po ay ipagkubli sa taong bayan? Dahil ang issue po kasi dito sa impeachment ay pananagutan, accountability po. Okay. Kung for us non-lawyers na nakakaunawa ng mga salita, binagit yung salitang inihahalin tulad, maihalin tulad sa korte. So, ibig sabihin, wala pang ruling ang korte rito before sa ganitong kauri na kaso sa secrecy ng BIR records. Tingin ko, hindi ko po alam dun sa mga previous impeachment kung nagkaroon po ng ganitong issue sa BIR. Pero dito po kasi ay masasabi ko na, kasi nung dati yata sa impeachment ni Corona, ang naging issue yata dun is yung SALN. Tapos sa impeachment ni dating presidente, yung account, yung envelope na hindi nabuksan. Dahil sabi nga nila, yung sa envelope na yun, parang nandoon yata yung pirma ni Jose Velarde. Kung hindi po ako nagkakamali, yun yata yung nakalagay doon. So itong envelope na to, kung hindi nila papayagan, baka mamaya maging rin. Ganun din ang mga maging Mag-walkout kayo, okay lang, mag-walkout kayo. Kung di matatapos ang impeachment, hindi matatapos ang magagawa natin. Walkout lang kayo. epekto nito. Kung dahil matagal na itong napag-uusapan, I suppose na nagkaroon ka din ng pag-aaral, ano? But can you educate us? Yung educate my ignorant. Ito. Dapat talaga ini-educate itong kalbo na to, itong panot na to Nagano na lang, natanggal na lang ang buko niya sa bumbunan niya. Hindi ko alam kung anong education pa kailangan niya. Of innocence, as the case may be. Saan ba nababata yung secrecy niya na batas ng ating mga tax records? Ano yung dahilan kung bakit inilagay sa batas yung secrecy? Binanggit po kasi ito doon sa commissioner ng BIR. So, ako naman kasi po, nung stand ko po doon sa committee level, nung kami po ay nagko-committee hearing, ang stand ko ay po pwedeng buksan. Kasi ang dahilan ko po dyan, doon sa ating saligang batas, inaalaw ang Kongreso na mag-promulgate ng sarili nilang rules. At ang nagsasabi po nito ay ang saligang batas. Ngayon, doon po sa rules namin, inaalaw kami na mag-issue ng subpoena. So, ang in-issue po namin subpoena ay yung ITR, hindi naman po yung box So, ito pong laman ng box, yung ITR, yung po ay produkto ng subpoena na in-issue ng Committee on Justice na binibigay po sa amin na kapangyarihan ng saligang batas. So, parallelism, para higit na naming maunawaan. So, sinabpina nyo halimbawa yung pera na maaaring magpatunay dun sa krimen. Kasi, buto-buto ng pera, 1 milyon. Dinala sa korte, yung pera, pero nakasilid sa vault. Ngayon ang pinagtatalunan kung pwedeng buksan yung vault o hindi bubuksan yung vault. Hindi pera yun. Brad. Tax record yun. Dalawang kaibang bagay yung tax record at pera na nasa vault. Okay? Yun alam mo na pera. Yun, hindi sikreto na pera laman noon. Pero yung mga detalye doon sa dokumento, yun hindi pwedeng basta-basta pwedeng i-konsumo ng mga Pilipino dahil personal yun, private yun. Pero kung pera yun, kinurakot, ilagay sa maleta o envelope, yun, kung alam mo na nandun yung pera at yung mga envelope, yung mga pera na nasa maleta, dapat lang talagang buksan yun kasi pera ng taong bayan yun. Pampublikong pera yun Diba? Pero yung laman ng green box, pribadong mga dokumento yun na protektado ng saligang batas. Protektado, merong batas na pumoprotekta sa bawat Pilipino diyan sa mga ganyang klaseng dokumento. Huwag mong ungguyan na sambayan ng Pilipino, Brad, ha? Huwag. Pagmumukha si Raulo dyan. Hindi po may nakalagay pong specific doon sa NIRC. Ang sinasabi po kasi sa National Internal Revenue Code na ito pong ITR, o pwede lamang ito kung ito ay bubuksan sa executive session at saka pag ito ay in aid of legislation. Ang sinasabi nila, yung Committee on Justice, hindi naman po ito in aid of legislation dahil yun nga ay part ng impeachment proceeding.
So, kaya lang ako po, yung sinasabi ko po naman yun, yung kapangyarihan namin na mag-issue ng compulsory processes ay base po sa rules kung saan kami ay pinahihintulutan ng ating saligang batas na mag-promulgate o gumawa ng sarili naming rules. So, ano pa ang epekto ng rules ng compulsory processes kung ang magiging bisya lamang nito ay padala doon yung box at hindi naman yung nilalaman nito. So kung magkakaganoon na hindi pwedeng buksan, assuming for the sake of discussion, so ibig sabihin ng kapangyarihan ng impeachment court ay mas mababa kaysa kapangyarihan ng RTC, ng Court of Tax Appeals? Hindi, iba naman po kasi dahil yun Pinipilit eh. Ipapuksan nyo na sa kanya. O ibigay nyo sa kanya yung box. yung po yung usapin na yun, doon po sa Committee on Justice. So dito naman po kasi sa impeachment court, kagaya po ng binabanggit ko kanina, na di po ba sa mga korte, yan, ang korte po, pag nag-issue po sa BIR, pag nag-issue po ng sampina para padala po, halimbawa sa mga kasong tax evasion, so papadalan po yan ng ITR, ng mga dokumento, hingan ng dokumento yung BIR. So yun po, pinapayagan. Ito naman pong impeachment court ay inahambing po natin sa korte. Kaya ito po, ako po naniniwala na dito po ay po pwede na po. Pwede na. Alam naman natin na yung Senate, may a number of them are dyed-in-the-wool supporters ni VP Sara. Parang rabid supporters of VP Sara. Do you expect any fireworks at this point na mag-move sila to declare it as parang charade or and have it terminated for lack of basis or factual basis? Kung babasahin po natin yung ating saligang batas, ang trabaho po ng Senado ay mag-try. Trial by the Senate shall forthwith proceed. So, ibig sabihin, wala po silang tanging gagawin kung hindi mag-conduct ng trial. So, bagamat meron po mga pending na doon po sa answer ng ating Vice Presidente, may tuturin po natin na parang motion to dismiss. Kasi nakapaloob po yun dito. Pero sa amin pong paniniwala, hindi po pwedeng i-dismiss ng Senadong to nang hindi po nagkakandak ng trial. So yung dismissal po, pwede po mangyari yon once nagdesisyon na ang Senado. Pagkatapos po ng presentation ng ebidensya, pagkatapos po ng trial, mag-render na po ng desisyon ng ating Senado either to convict or to acquit. Pag in-acquit po, yun na po yung po pwedeng dismissal. Dagdagan ko lang yung tanong ni Kuya Butch. In 2 days, the trial starts. Real talk. Do you see further attempts by the Vice Presidents come to delay itong proceeding? Yung kampo niya, may nakikita ba kayong mga tangka pa? Sa ngayon po, wala naman po akong nakikita pang delay na mangyayari. Dahil 2 days na lang po, sa Lunes na, at mismo yung ating Senate President ay nag-issue na ng kanilang mga summon at tingin ko naman ang Senado ay puspusan na rin ang paghahanda. So any delay, tingin ko ay magiging katawa-tawa na. Sige po, si Kong Chua kasi kinidnap lang namin para maging kasamagang ito. Palalayain na natin maski walang ransom. Teka po. May prior appointment si Congressman Chua. Anyway, nandito rin si Attorney J. Tolosa, spokesperson ng House Impeachment Panel. Tingnan natin to si J. Tolosa kung merong tatagusto. Tingnan natin. Kung hindi siya tatagos, unang sagot, unang tanong pa lang, tatanggalin ko na siya. Yung nuances ng impeachment trial ang sisimula. Bigyan mo natin na chance, President. Sige. Bago natin balikan yung impeachment issues sa ating mga lawyer friends here, unahin muna natin yung ano bang epekto? Kasi sabi niba, makakaimba yan o hindi? Yung nagkaroon ng 4,850 na average per capita, GNP per capita income. Kayo po sa economist ang pakinggan natin. By the way, para maliwanagan kasi tinitin ako, hindi malikocover na bisa marami sa reporters dito. Dalawa yung sinusukat GNP at GDP. Para daw maintindihan na GDP gawa dito sa Pilipinas. Ang GNP gawa ng Pilipino. Okay. So, yun po. Good morning po sa lahat. Tama po yung tayo po umangat na sa upper middle income country status nitong June 2026. Unang-una, dapat siguro tanggapin natin tong news na to as an upbeat but cautious news. Malaking bagay din po itong na-achieve po natin, tutusin, it's really a milestone dahil hindi po to na nangyari sa isang araw o isang taon. Ito po culmination of about 4 decades of trying to improve yung ating economic standing. So this year, nabot po natin yung UMIC status. Ang ating GNI per capita ay umabot po sa 4,850. Kumbaga, na-exceed po natin yung threshold ng 4,636. So na-exceed po natin siya by $216.
para for context lang po kasi last year, muntik na tayong umabot. This could have been earlier, pero kinapos lang pa tayo ng about siguro 20 or 30 US dollars last year. So babalikan ko lang yung ano pong kinalaman nito sa pangkabuhayan or pangkalahatan. Una sa lahat, ito po ay isang milestone para sa atin. This more or less certifies na we are able to achieve national progress. So parang pinapakita lang po na over time, tumataas po yung GNI per capita natin, meaning income produced here at saka abroad. Yun po ay sukatan ng national average. Kumbaga, kabuuan po siya. So hindi po wala pong sinasabi patungkol po sa ano po ang kondisyon sa household level or sa baba. So hindi po natin siya masasabi na dahil po umangat po yung ating GNI per capita, masasabi po natin na meron pong pagbabago sa poverty or sa equity dimensions patungkol sa mga households. So ang ano lang po, ang advantage lang po na nitong pag-abot o pagkamit natin ng UMIC status is that it parang improves yung ating standing in the international arena, improves our credibility, it improves our prospect of improving yung ating credit rating. So those are the things that yun yung mga advantages of having this UMIC status. So meron pong advantage at meron din pong cost yan. Sabi po nila, ang possible cost po nito is that hindi na po tayo makaka-access ng mga concessional financing dahil ang nakaka-access din po kasi ng mga concessional financing, yung pong mga borrowing or utang at much lower interest, yung po yung considered as nasa low-income countries. So since hindi na po tayo eventually, hindi naman po kaagad-agad yan, meron po kasing parang transition na until such time na tumaas yung GNI per capita mo ng 7,000, saka lang po siguro magkakaroon ng limitation doon sa access mo ng concessional financing. Pero again, hindi po siya kaagad. So unless until we are able to reach yung GNI per capita, tsaka lang po mangyayari yun. So yun po yung mga possible cost po sa atin, but siguro kailangan intindihin rin natin na pwede naman natin i-leverage itong ating pagkamit ng UMIC dahil posible na rin po na because of this standing and since nag-improve yung ating credibility sa international arena, we can be able to access more funds at the sa international capital markets and we can be able to finance yung mga pangangailangan natin para mas lumago pa yung ating ekonomiya. So ito'y lumalabas sa parang sabihin na natin dapat maging psychological boundary sa mga Pilipino na hindi na mag-isip na kasi mahirap lang ang Pilipinas, malit ang Pilipinas. With that development, tama ba na 31st or 32nd largest economy in the world ang Pilipinas? Kasi yun po, hindi kung ano po yung reference period natin. 2025. Possible po na tayo nasa ganong standing, but kailangan po din natin kasi i-contexto whether kung 32nd largest economy po tayo sa kasi relative to other economies na of course, kung ang sukatan lang naman po is in terms of GDP, in terms of per capita, medyo but of course, kung yun nga, ang sinasabi nga natin, parang ito po sa GNI per capita, na while nag-i-improve po yung ating level, yung GNI per capita. Bulahan na ito. GNI per capita. Tingnan mo natin yung mga kababayan natin sa kalsada, tanungin natin per capita. Anong problema? Per capita tayo ng per capita, dami na nag-i-hirap sa ating bansa. Di ba? Ano mga indicator na yan? Sinasabi ba niya na maganda na buhay ng mga Pilipino, nakakaroon ng kalidad na trabaho, nagiging marangal ng pamumuhay? Hindi yun ang kwento sa labas eh. Yung mga numero, hindi parallel yan sa pamumuhay ng mga ordinaryong Pilipino. So guys, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Bukas, mamaya. Siyempre, first day ho yan ng impeachment, kaya dapat present ang lahat. Hindi ko alam, magla-live ba tayo o babalagbagin natin ng dire-diretso? Gusto ko lang na marinig dito si Atty. Sheila Sison. Maraming salamat, magigatuwa lahat. Palahat ng Pilipinas.